Magandang araw mga kaibigan. Okay, yung gustong makatikim sa dark chocolate na napakasarap, pwede na kayong mag-order. Ito, may stock tayo. So yung dating ito, dito kayo mag-text. First come, first serve. Hindi pa ako nakaluto ng dark chocolate ngayon kaya wala akong mainom. Okay, gusto kong magbigay ng reaction doon sa latest vlog ni Fair Lady Marlica. Yung sikreto na pag-alis ng presidente palabas ng bansa. Walang announcement, walang mga send-off ceremony. Nung nakaalis, saka na lang ata nagbigay ng post yung PCO na umalis ang presidente. So, nakakapagtaka. I think this is the first time na nangyari ito. Pangalawa na pala. Ang una yung pagpunta sa Singapore. Yung nanood ng F1 car race. Walang paalam. Ito naman, di rin sikreto nga, walang paalam. Kaya, anong purpose? Nako, according to puting ahas ni Fair Lady Marlica, para daw magpagamot. So, anong sakit kung magpagamot? And by the way, sa Brunei siya pumunta. Pakinggan natin si Marlica, then after that, magbigay ako ng reaction. Kasi nga may tumimbre talaga sa akin na aalis sila. Totoong umalis, yun nga na napunta sa Brunei. Okay? Ngayon, dahil nga na bukelya natin na lalaya sila, eto lang yan. Mga palangga, ang presidente ahead of time, dapat ina-announce niya yung kanyang travel sa buong Pilipinas, sa buong Pilipino, kasi karapatan nating malaman dahil ang ginagastos ng mga buwaka ng ina, pera natin. Pero bakit ang presidential communications ay nirelease lang nila yung statement nang nakaalis na? Hindi ka naman pwedeng, imbitahan kita bukas sa kasal ng anak ko. Hindi ganun. Ang kasal pinaplano, di ba, ahead of time. Okay, buti walang calamity. Okay, lusot ka na doon, walang kalamidad. Hindi ka tulad nung nangyari kay Acuzar wedding. But anyway, sige, move on na tayo. Tsaka na natin balikan si Acuzar. Dito tayo kay Volkia. Ay, Volkia ba? Anong pangalan ng prince? Okay, actually hindi ko pinafollow, pero sige, kung sino man yung prinsipe na yon. Alright? Sinekreto nila sa taong bayan ang pag-alis. Anong ibig sabihin nito? Bakit sinekreto? Hindi ka natin alam kung ilalabas. Kasi kung talagang intensyon ng Jutang Ginemes na gobyerno ni Marcos Jr., aka Kuting ng Norte, na kasing laki ng butik yung jetlog. Di ba? Walang bayag eh. Laki ng liit ng jetlog. Di ba? Bakit hindi niya pinaalam sa taong bayan? Bakit late post? Di ba may send-off pa, di ba? Mawawala siya ng 2 araw, 3 araw ba? Kung yan ay totoo, hindi ba dapat i-endorse na sa Vice President ang pamamahala kasi wala siya? Pero bakit walang send-off party? Kasi ang intention is what? Linlangin ng taong bayan, di ba? Sabi ko nga sa inyo, magpapa-stem cell siya ayon sa ating puting ahas. So hindi ko lang alam kung ano ang healthcare. Mas magaling na ba ang healthcare sa Brunei? I don't know. I don't have any idea. Pero pwede rin. Baka nagsishopping siya ng stem cell expert. Kasi napag-alaman dapat pala dinagdag natin sa ating title. Pwede naman natin baguhin mamaya. Okay? Ayon sa ating puting ahas, na si Kuting ay mayroong problema sa kanyang liver. Okay? Mayroong problema sa kanyang liver, kaya pala isa daw, okay, ayon sa ating puting ahas, isa sa mga dahilan kung bakit lumalabas ng bonggang-bongga siya. Diba? Lumalabas sa ibang nagta-travel, nagpa-foreign trip. Okay? Kasi naghahanap sila ng magaling, okay, na doktor, whatever, para lunasan ang nararamdaman niyang pag-aaratay. Okay? So kung totoo man ito, which is ginawa nila to during Pangulong Duterte, di ba? Ng mga dilawan. Shoutout sa mga palangga kong dilawan. Tapos naaway natin. This is now para sa taong bayan. Okay? At least gusto niya akong awayin. Okay lang, welcome naman kayo.
Okay? So, di ba, karapatan kung itong mga nakakarating sa atin ay meron niyang nararamdaman si Kuting na inaaratay siya. Kasi di ba, nagkubid-kubida ng gago noong December 2-3 nung may bombing at saka may lindol. Di ba, nagkubid-kubidan. Di ba, karapatan again ng taong bayan na malaman kung ano ang kondisyon ni Kuting. Di ba? Karapatan ng taong bayan, ayan, research natin dito, sabi yun. Okay? Base sa Article 7 of Section 12 of 1987 Constitution, basahin natin dito. Karapatan ng taong bayan, mga palanggingging, na malaman ninyo na si Kuting Bay inaaratay. Okay? Sabi sa Article 7 of Section 12, in case of serious illness of the President, the public shall be informed of the state of his health. The members of the cabinet in charge of national security and foreign relations and the chief of staff of the armed forces of the Philippines shall not be denied access to the President during such illness. Eh, nakakalakad naman siya. But again, okay, mga palangga, kung ito ay may katotohanan na siya ay inaaratay, okay, at kaya siya nag-iikot sa buong mundo para maghanap ng pinakamagaling na espesyalista, punta ka dito sa Amerika o sa Europa. O maybe sa Japan, magagaling din naman sila dyan. Ngayon, nasa Pilipinas, actually, magagaling ang mga Pilipino. O bakit ka pa nagsishopping? So ngayon, mga palangga, bakit i-connect natin yung kanyang pag-travel muna sa Brunei? Okay? Bakit isinikreto? Ngayon, dapat pag wala siya, i-endorse niya ang pamumuno, okay, muna sa kanyang Vice President. When I say endorse, di ba yun yung role ng... Okay, so magbigay ako ng comment, ano. Una, yung hindi in-endorse. Tingin ko, analysis ko, ito na ang mga pruweba na malala na ang relasyon ni PBBM at ni BP Sara. Kung pag-alis niya, hindi niya endorse. Kasi siya ang caretaker president while the president is away. This only confirms na medyo malabnaw na o malamig na ang relasyon ng presidente at vice presidente. Yun ang una kong tingin dyan. Tapos yung sinikreto nila dahil yung ayaw nilang malaman yung tungkol sa sakit. Kung totoo na may sakit. Kaya lang, grabe ang mga puting ahas. Nalalaman kaagad ni Marlica yung bawat galaw sa Malacanang. Kaya yung maganyan nga lakad pa lang, akala ng Malacanang sikreto lang, nauunahan sila ni Marlica. Kaya siguro, nung nakaalis ng presidente na wala man lang mga formal ceremonies, kaya nag-post na lang ang PCO para safety sila. Kasi kung malalaman ng taong bayan na umalis na wala man lang post, lalong mapupuna sila. Okay? So, sakit. Sabi, stem cell sa liver. Ako, nung namatay si late Secretary Susan Ople, nakita ko yung mukha ng presidente na mamaga, na maitim. Hindi na yon ordinaryong stress. First time kong nakita na gano'n ang presidente. Nagduda na ako na baka may sakit ang presidente na hindi lang sinasabi. So, connecting the dots, kung totoo itong pasabog ng puting ahas, sana magamot. Okay? Kahit nagiging kritiko ako sa Marcos administration, pagdating sa mga ganitong sakit-sakit, ano pa rin, yung
pag-ibig sa kapwa-tao, pag-ibig sa ano, yun pa rin ang mananaig. Example, si Secretary Boying Rimulya, na pabalita na na-confine sa St. Luke Hospital. Ang akin is dalangin na maka-recover siya, at ang aking unsolicited advice, wag mo nang magtrabaho as SOJ dahil very stressful ang trabaho niya dahil na-opera na. So ito naman kay Presidente, to me, I wish him well. Sana makahanap siya ng magaling na doktor, specialist. Yun na nga, sabi ni Marlica na ang isang purpose sa foreign travel is maghanap ng magagaling na doktor. So, alagaan po natin ang ating kalusugan, mga kaibigan, lalo na liver. Ang function po ng liver, yan po ang naglilinis. Yan po ang, anong tawag doon? Ipipilter lahat ng mga toxic. Kakain tayo ng mga may chemicals, kakain tayo ng mga processed food. Bago mapunta sa dugo yung sustansya na yon, i-filter isagat ng liver. So yung mga toxic nandyan sa liver. Kaya napaka-importante po ang liver, atay na organ ng tao. So let's take care of, ako nung una nagka-fatty liver ako dahil sa unhealthy eating habits. So ngayon, inaalagaan ko na ang aking sarili. So, salamat sa mga puting ahas ni Fair Lady Marlica na nalalaman natin ang mga sikretong ginagawa nila sa Malacanang. Grabe. Sana gumaling ang Pangulo. That's my prayer.